Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa tatlong magkakapatid na itinapon ng sarili nilang dugo sa gitna ng kawalan. Akala ng lahat ay katapusan na nila. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang nilalang na itinuturing na pinakamabagal sa mundo ang magiging mabilis na paraan para mabago ang kanilang tadhana? Isang sikreto ang nakatago sa likod ng isang pagong na magpapayaman sa kanila o magdadala sa kanila sa isang panganib na hindi nila inaasahan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa bayan ng San Jose, walang hindi nakakakilala sa pamilya Balderrama. Sila ang pinakamakapangyarihang angkan na nagmamay-ari ng halos kalahati ng lupain sa probinsya. Ngunit sa likod ng marangyang gate ng kanilang mansyon, isang malupit na hatol ang iginawad sa tatlong magkakapatid. Sina Rain, Liam, at ang bunsong si Genesis. Matapos pumanaw ang kanilang mga magulang sa isang aksidente, ang kanilang mga tiyuhin at tiyahin ay nagkaisa. Sa loob ng opisina ng kanilang yumaong ama, pilit na pinapirma ang panganay na si Rain sa mga dokumentong hindi niya lubos na maunawaan. Wala kayong karapatan sa lupang ito. Mga pabigat lang kayo. Ayon sa testamento, ang lahat ng ari-arian ay mapupunta sa amin dahil hindi nyo kayang pangalagaan ang negosyo. Ngayon, lumayas kayo bago ko patawagin ng mga security, sabi ng kanilang Tito Rodel. Walang nagawa si Rain kundi yakapin ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sa gitna ng malakas na ulan, itinapon sila sa labas ng mansyon na tanging suot lang ang mga damit sa kanilang likuran. Walang kamag-anak na tumulong. Lahat ay nagbulag-bulagan. Ang pamilyang dati nilang sinasandalan ang siya pang bumasag sa kanilang mga pangarap. Naglakad ang tatlo hanggang sa makarating sila sa pinakamalayong bahagi ng bayan, ang baybayin ng Isla de Fuego. Isang lugar na kinatatakutan dahil sa mga kwentong hindi maipaliwanag. Doon, sa isang dampa na iniwan na ng panahon, doon sila pansamantalang sumilong muna. Kuya Rain, gutom na po ako. Wala na po ba tayong babalikan? Bakit nila tayo pinalayas? Huwag kang mag-alala, Genesis. Nandito si Kuya. Liam, bantayan mo ang kapatid mo. Maghanap ako ng makakain sa dalampasigan. Hindi tayo mamamatay sa gutom. Pangako yan. Si Liam, na likas na tahimik at mapag-obserba, ay tumangulang habang hawak ang nanginginig na kamay ng bunso. Habang naglalakad si Rain sa dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa gitna ng mga batuan. Akala niya ay basura o basag na bote. Ngunit nang malapitan niya ito, laking gulat niya nang makita ang isang napakalaking pagong. Hindi ito ordinaryong pagong. Ang shell nito ay tila gawa sa matigas na obsidian. Maitim pero makintab at may mga ukit na parang mga sinaunang mapa. Ang pagong ay nakabaliktad at hirap na gumalaw. Liam, Genesis, halika rito. Bilis! Tumakbo ang dalawa patungo sa kanilang kuya. Nang makita nila ang pagong, imbis na matakot ay nakaramdam sila ng kakaibang awa. Kuya, Parang humingi siya ng tulong. tingnan mo ang kanyang mga mata. Parang umiiyak. Sa kabila ng sarili nilang gutom at pagod, nagtulong-tulong ang tatlo. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para mabaliktad ang dambuhalang pagong. Pagkatapos ng ilang minutong paghihirap, sa wakas ay naibalik nila ito sa tamang posisyon. Inaasahan nilang agad itong gagapang pabalik sa dagat. Ngunit ang pagong ay nanatiling nakatitig sa kanila. Maya-maya pa
Bumuka ang bibig nito at may iniluwal na isang maliit, bilog at kulay asul na bato. Ang batong ito ay naglalabas ng mahinang liwanag na tila tumitibok na parang puso. Kuya, ano yan? Pagkain ba yan? Hindi, Genesis. Huwag mong kakainin. Liam, tingnan mo. Ang mga ukit sa shell, nagbabago. Habang tinititigan nila ang pagong, ang mga ukit sa likod nito ay unti-unting bumuo ng isang imahe. Isang imahe ng isang lumubog na barko na hindi kalayuan sa pangpang kung nasaan sila. Ang pagong ay marahang tumango. Tila sinasabing sundan nila ang liwanag ng asul na bato. Dito nagsimula ang kaba at pananabik ng tatlo. Sa gitna ng kanilang kahirapan, tila may isang pintong nagbubukas. Ngunit ang hindi nila alam, ang pagong na ito ay hindi lang basta hayop. Ito ay isang nilalang na may bitbit na sumpa at biyaya na susubok sa kanilang pagmamahalan bilang magkakapatid. Dahan-dahan gumapang ang pagong patungo sa tubig. Ngunit bago ito tuluyang lumubog, lumingon itong muli kay Rain. Sa isip ng tatlo, tila narinig nila ang isang boses na hindi galing sa bibig kundi galing sa kanilang kaluluwa. Ang tunay na yaman ay hindi nakabaon sa lupa, kundi nasa ilalim ng dagat na inyong lalakaran. Nagkatinginan ang tatlo. Hawak ni Rain ang kumikinang na asul na bato. Sa sandaling iyon, ang gutom nila ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Alam nilang ito na ang simula ng kanilang pagbangon. Ngunit ano nga ba ang misteryong bumabalot sa asul na batong ito? At bakit tila may mga mata sa dilim na nagmamasid sa kanila mula sa itaas ng bangin? Hindi alam ng magkakapatid na ang kanilang mga tiyuhin ay hindi pa tapos sa kanila. May mga tauhan palang nakasunod sa kanila para siguraduhin hindi na sila makakabalik pa sa bayan. Boss, nakita na namin sila. May nakuha silang kakaibang bagay sa dalampasigan. Anong gagawin namin? Tapusin nyo nang dapat tapusin. Ayoko may matira kahit isa sa kanila. Ang lahat ng sa kanila ay dapat maging akin. Habang ang magkakapatid ay puno ng pag-asa dahil sa pagong, ang panganib naman ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang pinagtataguan. Kakayanin kaya nila ang darating na pagsubok? At ano ang sikretong itinatago ng asul na bato na nakuha nila? Madilim na ang gabi sa Isla de Puego. Sa loob ng maliit at sira-sirang dampa, nakaupo ang tatlong magkakapatid sa paligid ng asul na batong ibinigay ng pagong. Ang liwanag nito ay sapat na upang makita nila ang isa't isa, kahit walang lampara. Si Rain bilang panganay ay hindi mapakali. Alam niyang hindi lang basta dekorasyon ang batong hawak niya. Kuya, tingnan mo. Habang inahawakan mo yung bato, parang umiinit ang paligid natin. At tingnan mo ang sugat mo sa kamay. Nawala bigla. Napatingin si Rain sa kanyang palad. Kanina lang ay may galos siya dahil sa pagtulak sa mabigat na pagong. Pero ngayon, makinis na ang kanyang balat na tila hindi nasugatan. Namangha ang tatlo. Ngunit ang kanilang pagkamangha ay napalitan ng kaba nang makarinig sila ng mga yabag ng paa sa labas ng dampa. Hindi ito tunog ng hayop, ito ay tunog ng mabibigat na bota. Liam, Genesis, tago sa likod ko. Huwag kayong mag-iingay. Biglang bumukas ang pintong gawa sa kawayan. Pumasok ang tatlong lalaking armado ng mga itak at baril. Sila ang mga tauhan ni Tito Rodel na inutusang tapusin ang magkakapatid. Ang pinuno nila, isang lalaking may malaking pilat sa muka, ay ngumisi nang makita ang kumikinang na bato sa kamay ni Rain. Aba, mukhang totoo nga ang balita. May nakuha kayong kayamanan. Ibigay nyo sa amin yan. At baka sakaling gawin naming mabilis ang pagpapadala sa inyo sa kabilang buhay. Kuya, natatakot po ako. Huwag nyo kaming saktan. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Ibinigay lang ito sa amin. Hindi nakinig ang mga tauhan.
Humakbang pasulong ang lalaking may pilat at tinangkang agawin ang bato. Ngunit sa sandaling hinawakan niya ang kamay ni Rain, ang asul na bato ay biglang naglabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Hindi ito ordinaryong flash. Ito ay parang isang pagsabog ng enerhiya na nagmula sa loob ng dampa. Ang mga mata ko! Hindi ako makakita! Ang mga tauhan ay tumalsik palabas ng dampa na tila tinulak ng isang higanting kamay. Ang asul na bato ay lalong nagliwanag. At sa gitna ng liwanag na iyon, lumitaw ang isang anino ng pagong sa dingding ng dampa. Isang aninong tila gumagalaw at nagbabantay sa kanila. Dahil sa takot, nagpulasan ang mga tauhan ni Tito Rodel. Akala nila ay may kung anong maligno o espiritu ang nagbabantay sa mga bata. Nang tumahimik ang paligid, ang liwanag ng bato ay unti-unting humina hanggang sa bumalik ito sa normal na anyo. Kuya, niligtas tayo ng bato. O baka yung pagong. Hindi na tayo ligtas dito, Liam. Alam na nila kung nasaan tayo. Pero may naramdaman ako nung nagliwanag yung bato. Parang may itinuturo siya sa akin. Ikinuwento ni Rain sa kanyang mga kapatid na habang nagliliwanag ang bato, nakakita siya ng isang pangitain. Nakita niya ang ilalim ng dagat sa mismong tapat ng Isla de Puego. Doon, may isang kuweba na tanging sa ilalim lang ng tubig ang pasukan. At sa loob ng kuwebang iyon, nakita niya ang mga kaban ng ginto at mga antigong kagamitan na hindi pa nakikita ng kahit na sino. Ngunit may isang babala rin siyang naramdaman. Ang yaman ay may bantay. At ang pagong na kanilang iniligtas ay ang tanging susi para makapasok doon. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Balderrama, nanggagalaiti sa galit si Tito Rodel nang mabalitaan ang pagkabigo ng kanyang mga tauhan. Mga inutil! 3 bata lang hindi nyo makaya! Ang asul na liwanag! Huwag nyo kulukuhin! Bumalik kayo doon at sunugin ang dampa. Siguraduhin yung wala na makakalabas ng buhay. Habang nagpaplano ng masama ang kanilang tiyuhin, ang magkakapatid naman ay naghahanda na. Alam ni Ray na hindi sapat ang magtago. Kailangan nilang mahanap ang kuwebang nakita niya sa pangitain. Gamit ang isang lumang bangka na iniwan ng mga mangingisda, pamalaot ang 3 sa gitna ng tirik na araw. Hawak ni Genesis ang asul na bato na nagsisilbing kumpas nila. Habang lumalayo sila sa pangpang, napansin nila na ang tubig ay nagiging kristal sa linaw. Isang bagay na hindi normal sa bahaging iyon ng dagat. Kuya, tingnan mo sa ilalim. Ang daming isda. Parang iginagaya tayo. Libo-libong isda ang lumalangoy sa ilalim ng kanilang bangka. Lahat sila ay nakaturo sa isang direksyon. At doon, sa gitna ng asul na karagatan, muling lumitaw ang dambuhalang pagong. Lumutang ito sa tabi ng kanilang bangka at tumitig kay Rain. Liam, kailangan nating sumisid. Nararamdaman ko. Nandito na tayo. Pero kuya, malalim yon. Paano tayo hihinga? Sa muling pagkakataon, ang asul na bato ay nagliwanag. Sa pagkakataong ito, isang manipis na parang bula ang bumalot sa kanilang 3 habang nasa loob ng bangka. Isang mahiwagang proteksyon na nagpapahintulot sa kanila na huminga kahit sa ilalim ng tubig. Dahan-dahan, ang bangka ay nagsimulang lumubog. Hindi dahil sa butas, kundi dahil tila hinihila sila ng dagat pababa. Salip na matakot, nakaramdam ang magkakapatid ng kapayapaan. Sa ilalim ng dagat, tumambad sa kanila ang isang mundo na hindi nila akalaing nag-i-exist. Mga corals na gawa sa tila kristal, mga halaman na naglalabas ng sariling liwanag, at sa gitna ng lahat ng iyon, ang pasukan ng isang higanting kuweba na hugis shell ng pagong. Ngunit bago sila makapasok, isang malakas na agos ang humarang sa kanila. Isang malaking anino ang gumalaw mula sa loob ng kuweba. Hindi ito ang pagong na kaibigan nila. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas nakakatakot at may pulang mga mata. Liam, Genesis,
Kumapit kayo sa akin. Huwag kayong bibitiw. Ano ang nilalang na nagbabantay sa kuweba? Ito ba ang dahilan kung bakit walang nakakabalik mula sa Isla de Puego? At paano gagamitin na rin ang asul na bato para mailigtas ang kanyang mga kapatid? Nakahanda na ang lahat para sa pinakakapanapanabik na bahagi. Sa ilalim ng dagat, sa harap ng kuwebang Hugis Shell. Ang dambuhalang anino ay unti-unting lumabas. Ito ay isang higanting sea serpent, isang drago ng dagat na may mga kaliskis na kasing tigas ng bakal. Ang asul na bato sa kamay ni Rain ay biglang kumislap ng kulay pula. Isang babala ng panganib. Kuya, kakainin tayo ng halimaw! Bumalik na tayo! Kuya Rain, natatakot po ako! Ngunit bago pa makasugod ang sea serpent, ang dambuhalang pagong na sumunod sa kanila ay humarang. Naglabas ito ng isang mahinahong huni. Isang tunog na parang isang sinaunang kanta. Ang sea serpent na tila nakakilala sa pagong ay dahan-dahang yumuko at umatras patungo sa dilim ng kuweba. Ang pagong ay lumungon kay Rain at tumango. Hindi niya tayo sasaktan. Sinasabi ng pagong na tayo ang pinili. Liam, Genesis, hali kayo. Huwag kayong lalayo sa akin. Pagpasok nila sa kuweba, ang bula na bumabalot sa kanila ay biglang sumabog. Ngunit hindi sila nalunod. Sa loob ng kuweba ay may hangin. Sariwang hangin na tila nanggagaling sa mga halaman sa paligid. At ang tumambad sa kanila ay isang tanawing hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ang buong kuweba ay punong-puno ng mga kaban ng ginto, mga perlas na kasing laki ng kamao, at mga alahas na may mga batong hindi pa nakikilala sa ibabaw ng lupa. Pero hindi lang iyon. May mga kakaibang kagamitan doon. Mga teknolohiyang mukhang mas advanced kaysa sa labas. Ngunit gawa sa mga natural na elemento ng dagat. Kuya, ang daming laruan. Tingnan mo, itong ibon ay gawa sa kristal. Rain, kung kukuha tayo nito, magiging mas mayaman pa tayo kaysa kay Tito Rodel. Mabibili na natin ang lahat. Lalapit na sana si Liam sa isang kaban ng ginto nang biglang magliwanag ang asul na bato at narinig muli ni Rain ang boses sa kanyang isip. Ang ginto ay palamuti lamang. Ang tunay na yaman ay ang karunungan na nasa gitna ng altar. Kung kukuha kayo ng ginto para sa sariling kasakiman, hindi na kayo makakalabas sa kuwebang ito habang buhay. Liam, tigil! Huwag kang kukuha ng kahit anong ginto. Hindi ito ang dahilan kung bakit tayo dinala rito. Sumunod ang mga kapatid. Sa gitna ng kuweba, may isang altar na gawa sa puting bato. Nakalagay doon ang isang lumang libro na ang mga pahina ay gawa sa manipis na pilak. Sa tabi nito ay isang maliit na lalagyan na may lamang mga buto. Mga buto ng mga halamang dagat na matagal nang nawala sa mundo. Naintindihan ni Rain. Ang yaman na ito ay hindi para gastusin sa luho. Ito ay para baguhin ang mundo. Ang mga buto ay mga halamang gamot na kayang magpagaling ng anumang sakit. At ang libro ay naglalaman ng mga paraan kung paano linisin ang karagatan at kumuha ng enerhiya mula sa tubig. Ito ang kailangan natin. Sa tulong nito, makakagawa tayo ng mga gamot at teknolohiya na tutulong sa mga tao. Doon tayo tunay na yayaman. Habang nasa loob ng kuweba ang tatlo, sa ibabaw ng dagat, hindi tumitigil si Tito Rodel. Gamit ang isang modernong yate at mga diving equipment, natunto nila ang lokasyon ni Rain. Nakita nila ang bangka ng magkakapatid na nakalutang. Nandito lang sila sa ilalim. Hanapin niyo ang mga batang yan. Kung may nahanap silang kayamanan, kailangang sa akin mapunta yun. Nakita ng mga tauhan ni Rodel ang liwanag mula sa ilalim. Nagsuot sila ng mga diving suit at bumaba. Ngunit hindi nila alam, ang dagat ay may sariling paraan ng pagtatanggol. Nang tangkay nilang lapitan ang pasukan ng kuweba, ang sea serpent na umatras kanina ay muling lumitaw. Pero sa pagkakataong ito, wala itong awa.
Hindi ito pumatay, ngunit lumikha ito ng isang dambuhalang whirlpool o puyo sa ilalim ng tubig na nagpabalik sa mga tauhan ni Rodel sa ibabaw. Wasak ang kanilang mga kagamitan at puno ng takot. Sa loob ng kuweba, ang pagong ay nag-iwan ng huling mensahe kay Rain bago ito tuluyang maglaho sa isang asul na usok. Dalhin niyo ang kailangan niyo. Ang ginto ay ibibigay ko sa inyo. Hindi para itago, kundi para gamitin sa pagbuo ng inyong bagong imperyo. Ngunit tandaan, sa oras na ang isa sa inyo ay maging sakim gaya ng inyong mga tiyuhin, ang lahat ng ito ay magiging abo. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa tatlo. Pagdilat ng kanilang mga mata, wala na sila sa ilalim ng dagat. Nakatayo na sila sa pangpang ng Isla de Puego, ngunit hindi na sila mukhang pulubi. Sa tabi nila ay may 3 malalaking chest na puno ng ginto at mga dokumento ng pagmamayari ng mga lupain na matagal nang nawala sa kanilang pamilya. Pero ang pinakaimportanteng nakuha nila ay ang asul na bato na ngayon ay naging isang singsing sa daliri ni Rain. Kuya, totoo ba ito? Mayaman na tayo. Higit pa sa mayaman, Liam. May misyon na tayo. Genesis, Liam, simulan na nating itayo ang ating buhay. At sa pagkakataong ito, tayo na magpapatakbo sa San Jose. Mabilis na kumalat ang balita. 3 batang itinakwil, biglang bumalik na lulan ng isang marangyang sasakyan at may dalang mga dokumentong nagpapatunay na sila na ang bagong may-ari ng pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Aquarius Global. Dahil doon ay si Tito Rodel ay nagulangtang. Hindi siya makapaniwala na mga batang ipinatapon niya ay bumalik na mas malakas at mas mayaman kaysa sa kanya. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay ang tingin ng mga mata ni Rain. Isang tingin na tila nakikita ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Paano? Paano nila nagawa to? Hindi ako papayag. Akin ang lahat ng ito. Ngayong mayaman na si Rain, paano nila gagamitin ang kanilang kapangyarihan laban sa mga nangapi sa kanila? At ano ang twist na tinutukoy ng pagong tungkol sa kanilang pagkatao? May lihim pa palang hindi alam ang magkakapatid tungkol sa kanilang mga magulang. Isang engrandeng pagtitipon ang ginaganap sa mansyon ng mga Valderrama. Ipinagdiriwang ni Tito Rodel ang kanyang anibersaryo bilang ulo ng pamilya. Naroon ang lahat ng mga negosyante at politiko. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, biglang bumukas ang malaking gate. 3 itim na sasakyan ang pumasok. At mula rito ay bumaba ang 3 taong hindi nila inaasahan. Si Rain, suot ang isang mamahaling suit. Si Liam, na mukhang isang matalinong scholar. At si Genesis na nakasuot ng isang nagniningning na bestida. Lahat ay napatigil. Ang mga batang dati ay marumi at gutom. Ngayon ay naglalakad ng may otoridad. Anong ginagawa niyo rito? Wala kayong karapatang tumapak sa lupang ito. Guard! Ilabas sila! Daan-daan lang, Tito Rodel. Hindi mo ba tinitignan ang hawak mong baso? O ang lupang kinatatayuan mo? Hindi na ito sayo. Sa katunayan, binili ko na ang lahat ng utang ng pamilya Valderrama sa bangko kahapon lang. Inilabas ni Rain ang mga dokumento. Nanlamig si Rodela. Ang asul na bato sa singsing ni Rain ay biglang naglabas ng mahinang kislap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga ilaw sa mansyon ay kumurap. Isang imahe ng isang malaking pagong ang sandaling lumitaw sa pader ng mansyon na tila nagmamasid. Paano? Paano niyo nagawa ito? Saan kayo kumuha ng ganyang kalaking pera? Hindi mahalaga kung saan galing. Ang mahalaga, ang lahat ng ninakaw niyo sa aming mga magulang, babawiin na namin ngayon. At may bonus pa. Ang ebidensya ng inyong pandaraya sa buwis at paglustay ng pondo ay nasa kami na ng mga otoridad. Nagkagulo sa mansyon habang dinadampot ng mga pulis si Rodel at ang kanyang mga kasabwat. Lumapit si Rain sa isang lumang painting ng kanilang mga magulang. Hinawakan niya ang frame
at doon ay may napansin siyang kakaiba. Ang asul na singsing niya ay uminit nang itapat niya ito sa mata ng pagong na nasa background ng painting. Isang lihim na compartment ang bumukas sa likod ng painting. Doon ay nakita nila ang isang sulat mula sa kanilang ama na may petsang bago sila maaksidente. Sa aking mga anak, kung binabasa niyo ito, ibig sabihin ay wala na kami. Huwag kayong magtitiwala sa inyong mga tito. Ang yaman ng mga Valderrama ay hindi galing sa lupa, kundi sa isang kasunduan sa mga tagapangalaga ng dagat. Kami ay mga inapo ng mga taong isinumpa na protektahan ng Isla de Fuego. Ang pagong na makikita nyo ay hindi hayop. Siya ang inyong lolo na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Nagulat ang tatlo. Kaya pala kakaiba ang koneksyon nila sa pagong. Hindi lang sila suwerte. Sila ay itinakda. Pero ang twist ay hindi pa natatapos doon. Nakasulat din sa uling bahagi ng sulat na ang kanilang mga magulang ay hindi namatay sa aksidente. Sila ay sadyang pinatay dahil tumanggi silang ibigay ang asul na bato kay Rodel. Dito uminit ang dugo ni Rain. Tumingin siya kay Rodel na kasalukuyang pinopusasan ng posas. Tito, akala ko pera lang ang kinuha mo sa amin. Pero pati pala ang buhay ng mga magulang namin. Pinakialaman mo. Alam mo ba kung anong kapalit ng pagtatraidor sa tagapangalaga? Biglang dumilim ang langit sa labas. Isang malakas na kulog ang yumanig sa mansyon. Ang tubig sa pool ay nagsimulang umapaw at bumuo ng isang hugis na tila dambuhalang pagong. Ang mga tao sa mansyon ay nagtakbuhan sa takot. Hindi! Patawarin niyo ako! Hindi ko sinasadya! Kailangan ko lang ng pera! Ang pera ay hindi dahilan para pumatay, Tito. Ngayon, mararanasan mo ang lamig ng kailaliman na pinaranas mo sa amin. Hindi namatay si Rodel. Ngunit sa isang iglap, lahat ng kanyang alaala ng karangyaan ay naglaho. Nawala ang kanyang bait at nagsimula siyang magsalita ng mga wikang hindi maintindihan. Tila isang taong nalunod sa sariling kasakiman. Nang matapos ang gulo, naiwan ang tatlong magkakapatid sa mansyong ngayon ay kanila na ulit. Pero imbis na matuwa, nakaramdam si Ray ng bigat sa kanyang dibdib. Ang asul na bato ay muling nagliwanag. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang imahe ng kanilang lolo, ang pagong sa gitna ng dagat. Kuya, ano ang gagawin natin? Tayo ng pinakamayaman pero parang may kulang pa. Ang yaman na ito ay may responsibilidad. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito sa mansyon. Kailangan natin bumalik sa Isla de Fuego. May isang huling pagsubok ang pagong at doon natin malalaman kung mananatili ba tayong tao o magiging katulad tayo ng mga nilalang sa ilalim ng dagat. Ano ang ibig sabihin ni Rain? May posibilidad ba na maging sila ay maging bahagi na ng misteryo ng dagat? At ano ang gagawin nila sa natitirang yaman kung ang kanilang pagkatao ay unti-unti na ring nagbabago dahil sa kapangyarihan ng asul na bato? Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang Aquarius Global, ang kumpanyang itinayo ni Rain, ay naging sentro ng pag-asa sa buong mundo. Gamit ng karunungang nakuha nila sa ilalim ng dagat, nakagawa sila ng mga makabagong paraan para linisin ang mga karagatan at gamutin ang mga sakit na dati ay wala pang lunas. Ngunit habang lalong yumayaman at nagiging makapangyarihan ang tatlo, napansin ni Rain ang isang kakaibang pagbabago sa kanilang katawan. Ang kanilang mga balat ay tila nagkakaroon ng bagyang kislap kapag natatamaan ng tubig dagat. At ang kanilang mga puso ay hindi na tumitibok para sa karangyaan kundi para sa tawag ng karagatan. Kuya Rain, nananaginip na naman ako. Tinatawag daw tayo ni Lolo doon sa Isla de Fuego. Sabi niya, tapos na ang ating oras sa ibabaw. Nararamdaman ko rin yan, Genesis. Ang ginto, ang mansyon, parang wala na silang halaga. Mas gusto ko pa makinig sa huni ng mga alon kaysa sa palakpak ng mga tao.
Alam ni Rain na dumating na ang sandaling kinatatakutan niya. Ang yaman na ibinigay sa kanila ay hiram lamang. Isang tool para ayusin ang mundong sinira ng mga sakim na tao. Ngayong naibalik na nila ang balanse, ang huling bahagi ng kasunduan ay dapat nang tuparin. Ang pagiging mga bagong tagapangalaga. Bumalik ang tatlong magkakapatid sa dalampasigan kung saan sila unang itinapon ng kanilang angkan. Wala na ang ulan at dilim. Ngayon, ang dagat ay kalmado at nagliliwanag sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Doon, naghihintay ang dambuhalang pagong. Lolo, narito na kami. Handa na kaming iwan ang lahat. Biglang lumitaw ang mga espiritu ng kanilang mga magulang sa tabi ng pagong. Ngumiti sila sa tatlong magkakapatid. Isang ngiti ng pagmamalaki at pagmamahala. Mga anak, pinatunayan niyo na ang inyong puso ay mas matigas pa sa shell ng pagong laban sa tukso ng kasakiman. Ang inyong yaman sa lupa ay ipinamana ninyo sa mga taong nangangailangan. Ngayon na, oras na para sa inyong tunay na tungkulin. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanila. Ang asul na bato sa singsing ni Rain ay lumutang at nahati sa tatlo. Ang bawat piraso ay pumasok sa dibdib ni Rain, Liam at Genesis. Hindi sila natakot. Sa halip, nakaramdam sila ng kalayaang hindi kayang ibigay ng anumang bilyong piso. Dahan-dahan, ang kanilang anyo ay nagbago. Hindi sila naging hayop, kundi naging mga immortal na nilalang ng dagat. Mga tagapangalaga na may kakayahang maglakad sa lupa at lumangoy sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Hindi tayo mawawala, Liam, Genesis. Babantayan natin ang mundong ito mula sa ilalim. Sisiguraduhin nating wala ng batang magugutom o itatakwil dahil lang sa pera. Sa bayan ng San Jose, naging isang alamat ang tatlong magkakapatid. Ang kanilang kumpanya ay naging isang foundation na pinapatakbo ng mga taong pinagkakatiwalaan nila na nagbibigay ng libreng edukasyon at medisina sa lahat. Ang mansyon ng mga Valderrama. Ginawa itong isang museo at shelter para sa mga kabataang lansangan. Si Tito Rodel naman ay nanatiling palaboy. Paulit-ulit na naghahanap ng ginto sa tabing dagat. Ngunit tanging mga basag na shell lang ang kanyang nahanap. Isang paalala na ang yaman na kinuha sa masamang paraan ay laging umahantong sa kawalan. Isang hapon, may isang batang ulila na umiiyak sa dalampasigan dahil sa gutom. Biglang may lumitaw na isang malaking pagong sa kanyang harap. May iniluwal itong isang maliit na perlas, sapat na para makakain siya at makapag-aral. Sa tabi ng pagong, nakita ng bata ang tatlong anino ng mga tao na nakangiti sa kanya bago sila tuluyang naglaho sa ilalim ng asul na tubig. Ang tatlong magkakapatid na itinapon ng angkan. Ngayon ay ang mga anitong nagbabantay sa lahat ng mga itinakwil. Dito nagtatapos ang kwento ng tatlong magkakapatid at ng misteryong pagong. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng gintong nasa iyong bulsa, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan at sa tibay ng iyong paninindigan sa kabila ng hirap. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang kwentong ito ni Rain, Liam at Genesis, na kahit talikuran ka pa ng mundo, basta't mayroon kang mabuting puso at pagmamahal sa iyong kapatid, laging may pagong o himalang darating sa iyong buhay. Maraming salamat sa pagsama sa amin mula sa part 1 hanggang sa huling kabanata ng kwento na ito. Sana ay nasiyahan po kayo sa twist at aral ng kwentong ito. Huwag po nating kalimutang mag-comment ng inyong salubin sa ending na ito. At gusto nyo din po ba ng mga ganitong kwento? Kung gusto nyo po, mag-subscribe na po kayo dito sa Tamokski TV. At hit na din po ang bell notification para sa susunod nating adventure at mga kwento ay madami po kayong mapupulot na mga aral. Muli, maraming salamat po at nawa ay dumating po sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli, ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento.
Thank you and God bless you all. Peace out.